Bawal na ang disconnection o putulan ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt-hours ang konsumo ay pwedeng hatiin sa 3 buwang utay-utay na bayad. May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency. Hopefully, maibsan yung epekto nung inaasahan pa nating mga maaaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon. Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago mag-Lunes. Babayaran ko rin yun ganun din Di, giintayin ko pang magpatong-patong yun. Yung madagdagan, nalalaki siya. Para sa grupong Nasicor, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilhin at serbisyo ang taong bayan. Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman sila kung sila ay magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo. Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kilowatt-hours ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa 3. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Kung halimbawa nasa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng Nasicor na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit. Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat mayroong tinatawag na complete transparency and accountability. Sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer. Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo. Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasing kapal ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente. Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina, naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.